Ulat sa aklat na El Filibusterismo sa Kabanata 16 na pinamagatang ang mga kapighatian ng isang insek. Inilahad by yours truly, inilahad kay Ginang Joleme D. Pinkian at mga mag-aaral sa Baitang 10. Magandang buhay! Sa araw na ito ay naatasan po akong magkaroon ng talakayan tungkol sa Kabanata 16 ng El Filibusterismo. Mga nilalaman sa kabanatang ito, mga pangunahing tauhan, mga talasalitaan, buod, mga implikasyon, mga isyong nangingibabaw, pagpapahalaga, at mga aral na ating mapupulot. Mga pangunahing tauhan na nakapaloob sa kabanatang ito. Una, si Quiroga. Pangalawa, si Simon. Pangatlo, si Don Timoteo Pelayes. Pang-apat, si Juanito Pelayes. Panglima, si Padre Salve. Pang-anim, si Don Custodio. At pang-pito, si Ben Zaib. Mga talasalitaan. Una, palamuti, ang ibig sabihin ay dekorasyon. Halimbawang pangungusap. Naging magarbo ang tahanan ng insek sanhi ng mga palamuting isinabit. Pangalawa, madayingin, nang ibig sabihin ay mareklamo o nagreklamo. Halimbawang pangungusap, nadadaing si Quiroga kay Simon sapagkat wala raw nagbabayad sa kaniyang pautang. Pangatlo, panunuyo, nang ibig sabihin ay pagpapalangis. Halimbawang pangungusap, ugali na ng mga insek ang panunuyo sa may kapangyarihan kung may hinihinging isang bagay. Pang-apat, maralita, nang ibig sabihin ay mahirap. Halimbawang pangungusap, ipinag-utos ng general na gibain ang mga bahay sa pawid ng mga maralita. At panglima, kahalubilo, nang ibig sabihin ay kasamang kausap. Halimbawa, kahalubilo ng mga prayle, opisyal at kawangi ng pamahalaan ang mga negosyante at kilalang tao sa lipunan. Ang mga kapighatian ng isang insek. Si Quiroga, isang negosyanteng insek na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga prayle, mga militar at mga kawal ng pamahalaan na lahat ay pawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, ay sinabi nito na lugi at bumagsak ang kanyang negosyo. Halatang halata ang panunuyo ng insek kay Simon. Halos maglumuhod ito sa pagbati at pinagdaok pa ang dalawang kamay sa mukha. Kulang na lang ay bumalalas ng tuwa si Simon. Alam niya ang drama ang insek. Paano malulugi ang isang taong nakapaghanda ng ganoong karangya? Alam ni Simon ang takikta ng negosyong insek. Sa loob ng isang silid, nag-usap ang dalawa. Ipinakita ni Simon kung magkagat siya sa kagustuhan ng insek. Sinabi nitong babawasan ng 2,000 ang utang nitong 9,000. At si Simon rin ang maniningil sa mga napautang nito. Kaya unti-unting sumigla si Quiroga. Makailang sandali, sinabi ni Simon kakailanganin niya ang bodega ni Quiroga para sa ilang kahon ng pusil at bala. Nabigla ang insek subalit madali siyang napapayag sa sinabi ni Simon kapalit ang maraming pabor na nakukuha niya. Napanatag din ang loob sapagkat pinangakuan siya ni Simon na hindi mananagot at hindi masasangkot. Nang sila'y bumalik sa sala, nasa kainitan ang mga pagtatalo tungkol sa pagpapakain at pagpapadamit sa mga bilanggo.
Mainit ang usapan ng mga prayle tungkol sa mahika at magnetisimong may kinalaman raw sa ulong nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamahalaan ng Amerikanong si Mr. Leeds. Natigil ang pagtatalo ng inanyahan ni Simon na panoorin nila ang palabas sa perya upang mapatunayan kung ito ba ay may makatotohanan. Implikasyon sa kabanatang ito. Ang mga usap-usapan sa sari-saring bagay negosyo, pagkakautang, karaingan, mungkahi, kautusan at iba pa ay karaniwang nagaganap sa handaan sapagkat nagkakatipon-tipon doon ang iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Isyong panlipunan. Kapag ang isang tao, katulad ni Quiroga, na may kailangan, idiniraan niya ito sa pagreregalo, paghahandog ng masaganang salo-salo, paglalangis at paggawa ng iba pang paraan para mapalapit sa mga haligi ng bayan. Natuto na rin ang mga Pilipino sa ganitong gawain hanggang sa kasalukuyan. Isyong pamahalaan. Suliranin pa rin noong panahon ng Kastila ang tungkol sa pabahay, pagbibigay damit at pagkain sa mga bilanggo. Walang ginagawa ang pamahalaan noon para sa mga maralita, bilanggo at naaapi. Dahil mga Kastila ang namamahala, wala silang malasakit sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino sa ganitong gawain hanggang sa kasalukuyan. Pagpapahalaga sa Kabanata 16. Ang mga tayuhang insik ay laging nagtatagumpay sa negosyo dahil sa pagtatyaga, pakikisama, kababaang loob o pagpapakumbaba at pagiging sanay sa hirap. Isa sa mga natatanging katangian nila na nararapat nating pamarisan nating mga Pilipino. Magandang asal o aral na ating mapupulot. Matuto tayong makontento sa kung anong mayroon tayo sapagkat sa kahangad natin ng mas mataas gamit ang makasariling intensyon ay lalo tayong napapahamak. Kagaya ni Quiroga na nais maging konsol, subalit naisahan lamang siya ng kanyang mga nakausap. At dito na po natatapos ang aking pag-uulat sa Kabanata 16, ang mga kapighatian ng isang insek. Maraming salamat sa pakikinig sa aking talakayan. Naway may natutunan kayo sa kabanatang ito.